Morning. Hello guys. First day. Hoy. Uran na. Uran na hayako. Uulan. Diyos kita na eh. Hello guys. 今日は雨降ってるんだよ。 Ne. じゃあ、バイバイ。 Bye. At Hello guys. Bye bye. morning. Morning. First day of school nila Kuya AG sa kanila Yuna-chan. Tapos si Mama Aya naman first day din niya mag-work na dito manggagaling sa bagong bahay na tinira namin. Ngayong araw dahil first day nga ni Kuya AG napapasok sa school na dito manggagaling sa bagong tirahan namin. Sasamahan ko siya dahil nga lahat ng mga bata rito ay naglalakad papuntang school. So bago kay Kuya AG yung daanan papuntang school, kaya tuturuan ko siya kung saan siya dapat dumaan para hindi siya maligaw at makarating siya sa school ng safe, no? And dito kasi sa Japan kapag grade school ng mga bata, kailangan silang maglakad, matuto silang maglakad papuntang school. Pero hindi ibig sabihin naman nun hindi sila pwedeng ihatid. Pwede rin namang ihatid, kaya lang kami nga ni Mama Aya may pasok rin sa trabaho, kaya tinuturuan na rin namin si Kuya AG na maglakad. Tapos ganoon na rin si Yuna-chan kapag nag-grade school na siya para maging independent din sila balang araw, no? So si Kuya AG naman 3 taon ng 2 taon na 3, 4, 5 3 taon na naglalakad papuntang school. Kaya lang dahil nga lumipat kami ngayon ng bahay, medyo lumayo ng konti yung kanyang lalakarin. Kaya ang ginagawa ko ngayon tinuturuan ko muna siya na lumangoy. Hindi lumangoy. Maglakad papuntang school. Hindi lumangoy. Lalangoy ka pag bumaha na rito. Pero tuturuan muna kita maglakad kasi nga talagang lumayo na yung lugar namin. Hindi katulad dati parang ilang hakbang lang school na. Ngayon siguro mga 3-4 na stoplight bago ka makarating sa school. Saka meron naman ditong mga naghahatotoban. Ibig sabihin nun nagga-guide sa mga bata sa pagtawid sa every stoplight, no? Kaya safe naman yung mga bata rito. Ngayon makikita nyo maraming maglalakad mamaya. Papakita ko sa inyo. Hindi po ng mga classmates. Matangkad ni Papa. Kasi ngayon lang po sila nakakita ng matatangkad. Ngayon lang sila nakakita ng matangkad? Opo, tsaka po pag nakakita sila niyan, kung basket to player ka na umutya. To umutsaw. May kasabay na si Kuya AG rin na estudyante rito. So mula rito Kuya AG, hayaan na kita maglakad papuntang school, no? Gambatin Ingat, Bye-bye. gambatin Diyos kita Ayan, dito na ako sa bahay at nakauwi na ako. Si Mama Aya, si Yuna nakapasok na. Ako naman dapat may pasok na rin ako sa trabaho ngayon, kaya lang naisip kong hindi muna pumasok. Kasi nung nalaman ko na nagkaroon ng cases na naman ng COVID sa pabrika napapasokan ko uli, ay natakot na ako. Sobrang na-trauma na ako doon sa nangyari na nung last time na nagkaroon ako ng COVID. Nagkaroon ako ng COVID dahil naawa ako doon sa kasamahan ko. Tapos yung buong pamilya ko
muntik na rin mahawa. Buti na lang hindi sila nahawa. Kung napanood nyo yung video na yun, karoon ako ng COVID. Bukod sa hindi na ako nakakapasok sa trabaho dahil nga may COVID ako, pati si Aya nadamay kasi kailangan na rin niyang mag-quarantine. Tapos pati yung mga bata hindi na rin nakapasok sa school. Ang nangyari, 1 linggo akong hindi nakapasok, gumaling ako, pinabalik nila ako ng trabaho. Pero yung mag-iina ko, 2 weeks na quarantine dahil nga bawal sa trabaho ni Aya pumasok agad. Mga bata, bawal pumasok daw ng 2 weeks. After na malaman na okay na yung mga tao sa bahay, kailangan pa nila mag-quarantine ng 1 week. Kaya umabot talaga ng 2 weeks bago sila nakapasok sa school. So ang nangyari, sobrang na-bored ang mga bata dahil nga syempre nakasanayan nila araw-araw pumapasok sa school tapos biglang na-quarantine sila dahil nagkaroon ako ng COVID. So ang naisip ko, kaysa mangyari na naman uli na gano'n na naman katagal maka-quarantine ng pamilya ko, naisip ko na wag na lang muna ako pumasok. Kung hindi man ako makapagtrabaho pa muna at di muna sumweldo, mas okay na yun kaysa dalawa kami ni Ayang hindi makapagtrabaho at dalawa kaming hindi sa sweldo. Tapos pati ang mga bata madaya pa ng 2 weeks quarantine. Antayin ko munang gumaling sila dun sa pabrika bago ako pumasok ulit sa trabaho. So, medyo mahirap kasi nga malaki rin ang mababawas kung sakaling kung hindi ako magtatrabaho, pero mas malaki ang mawawala sa amin kapag pati si Aya nadamay sa hindi pagtatrabaho. Ang mas problema pa ron kung sila mismo yung mahawa, di ba? Mas talo kaming tatagal dito mag-quarantine. Kaya hanggat makakaiwas, iiwas na lang muna ako. So, ayun, nagsabi naman ako sa pabrikang pinapasokan ko, nasabi kong gano'n, hindi muna ako papasok kahit gusto na nila akong pabalikin doon. Natatakot ako kako. Hindi para lang sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Siguro wala namang mali dun sa sinabi ko sa kanila kasi mas importante pa rin ang pamilya kaysa sa pera, di ba? Yan. Dito pala ako sa dati natin bahay. Mag-check lang ako kung meron akong ibang mga nakalimutan pa. So, ito yung likod ng bahay namin dati. Yan. Ayan, time check. 4 PM, si Kuya AJ pauwi na rin ng bahay. And bago sila siguro umuwi, dahil sila Mama Aya, mga alas 6 nandito na. Magluluto na ako ng hapunan para mamayang gabi. Nag-iisip ako ano nga bang masarap na ulamin ngayong gabi, no? Namiss ko na rin magluto eh. Kasi 'di ba nung umuwi tayo ng Pilipinas, si Mama lagi nagluluto ng pagkain namin. So, 1 buwang mahigit yun na talagang hindi ako nagluluto. Si Mama lang talaga nagluluto kasi gusto niya. Ipagluto niya kami talaga ng tanghalian, hapunan, almusal, yan. Ipagluluto lang niya kami habang nasa bakasyon kami. So, dahil nakabalik na tayo dito sa Japan, back to luto-luto na ulit tayo. Nag-iisip ako ng iluluto para mamayang gabi namin. Ano bang pwedeng iluto ngayon? Siguro magano tayo, wala pala tayong nabiling sahog, kaya siguro magkano muna tayo ngayon, salmon, pritong salmon, tapos magpritong talong na lang muna tayo, no? Bukas na lang ako mamimili ng mga ingredient para makapagluto tayo ng Filipino food. Pero pansamantalayan muna, pritong salmon, pritong siguro tinola, pwede na to, tinola. Ayan, meron tayong manok dito. Magtitinola tayo para makakain ng sabaw ang mga bata kasi maulan ngayon. Ayan, saktong-sakto yan. Mas bibili nila ako ng gulay para sa tinola. Ayan, tapos meron tayong luya. Ayan, pwede na yan. Luto muna tayo.
Ayan, tapos na tayo magluto ng dinner. So, ayan, meron tayong pritong talong and Japanese mapo tofu. Tapos, salmon, pritong salmon. Tapos yung tirang lumpiang Shanghai natin kahapon sa birthday ni Mama Aya. Yun, sana maparami sila ng kain mamaya. Lalo na galing sa trabaho si Mama Aya and galing sa school ang mga bata. Andito na si Kuya EG, galing sa school. Woo! Pasok ka na, Kuya. Kumusta yung lakad mo? First time mong maglakad ng medyo malayo. Opo. Okay naman. Opo. Kasabay ko po kasi yung kaklase ko. May kasabay ka rito sa banda rito, nakatira? Mas malayo pa po siya. Doon siya manson. Nagutom po ko eh. Nagutom ka? Kalalakad. First time mong maglakad ng malayo no? Kakakain ko lang po sa school. Anong kinain nyo? Gulay tapos po isda din po. Gulay tapos Sige. isda. Yun yun. Kumain ka na. Patas mo kumain, maligo ka na ha? Opo. Kain ka marami ha? Opo. Itadakimasu. Sarap. Bay, sipag naman yan. Tapos kumain, hugas na ng pinggang pinagkainan niya. Arigato, Kuya. Okay. Nabusog ka? Opo. Pagod po ko ngayon sa school eh. Bakit? Yung pag-uwi na po kami, nag-ano pa po kami nung ano nga po yun sa, parang gym po yung parang exercise sa school. Nag-exercise kayo. Opo. Ayan. Habang inaantay natin dumating sila Mama Aya sa si Yuna Chang, meron lang tayo mga sasagutin na tanong galing sa ating mga subscribers or sa ating mga viewers dito sa JP Noy Vlogs. Yung mga tanong kasi na ito ay about dun sa paglilipat namin dito sa bagong bahay na titira namin. And kung sakaling meron ding ilang mga viewers na ganito rin yung tanong, at least masasagot na natin agad lahat, no? So, sasagutin muna natin yung mga tanong nila. Ayan, ito po, galing po kay Cafe 80s Arigachu. Ayan, ang tanong niya po, wala bang danchi? Mas malaki ang danchi at mas mura yata ang upa. Lalo pa dalawang anak nyo. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, ang danchi po kasi ay isang klase ng apartment buildings of houses dito sa Japan. Typically built as public housing by government authorities. So, itong danchi po kasi ay talaga namang mura talaga ang upa and isa to sa mga pinagpipilian din namin sana ni Mama Aya na pwede naming tiran. And ang problema lang, ang danchi po kasi ay mga requirements siya na kapag hindi mo na-meet yung requirements na yun, ay hindi ka pwedeng tumira sa danchi. Lalong-lalo na kung medyo mataas ang kinikita mo. Pero kami naman ni Mama Aya, possible naman kaming makapasa dito dahil unang-una hindi naman ganun kalaki yung kinikita namin and meron kaming dalawang anak. Ang iniisip lang namin, medyo mapapatagal yung aming pag-aantay kapag danchi yung pinili namin kasi hindi siya yung kapag nag-apply ka, ikaw na agad yung maaaring tumira dun sa danchi na yun. Kumbaga, meron siyang pila. Kumbaga, may possibility kasi na tumagal pa yung pag-aantay namin bago kami makalipat kapag danchi yung pinili namin kasi hindi siya basta-basta kapag sinabi mong gusto mo nang tumira rito, patitirahin ka na nila agad. Marami siyang proseso. Ayan, galing naman po kay Luz Redoble. Ayan, ang tanong niya po ay ganun ba talaga dyan ang main door ay palabas na dapat papasok? Ayan, ako sa tingin ko, hindi ko rin masyadong napansin yun, no? Pero sa tingin ko kaya yung main door namin, kaya palabas ang tulak niya is para for emergency purpose. Kung sakaling magkaroon ng sunog sa loob, madali kang makakalabas kasi itutulak mo lang siya. Unlike sa paloob, maaaring mahirapan ka pang makalabas dahil paloob yung magiging pinto mo. Kaya siguro yung mga gawa ng mga apartment dito is laging palabas ang pinto. Ang tanong naman ni Silverio Sartorio, ayan, sabi niya, sarili niyo bang bahay yan, Boss JP, o rented lang? Ayun, ito po ay isang rented apartment.
Hindi po namin pagmamayari na itong nilipatan namin. Ito ay nirerentahan lang po namin. Sabi ni Ma'am ni Julita Herrera, ayan, sabi niya, malawak ang lugar, ikura 1 month rent. Ayan, magkano daw ang 1 month na renta rito? Ayan, ang 1 month po talaga niya ay 37,000 yen. Pero dahil maraming additional na kailangan bayaran, umabot siya ng 44,200 yen. Ayan, sabi naman po ni Ma'am Nerissa Cabrera, congrats po uli. Ang new house ba ninyo, malapit lang din ba sa school ng mga bata? Yun nga, katulad nga kanina, nung pinakita ko sa inyo, naglakad pa kami ni Kuya AG papuntang school. Sinamahan ko siya kasi medyo lumayo ng konti. Compare dun sa dati namin tinitiran. So, yung dati namin kasing tinitiran ay isang stoplight lang ang kailangan niyang daanan. Dito naman umaabot ng 3 o 4 na stoplight yung kailangan niyang daanan bago siya makarating sa school. Hindi naman siya ganun kalayo pero normal naman sa mga bata yung maglakad dito, and sa tingin ko naman kaya naman ni Kuya Eiji yung paglalakad papuntang school. Ang tanong naman ni Marialu Maeda. Ayan, tanong niya, magkano rin yung bayad sa rent ng parking ng Kuruma? Ayan, dito po kasi walang bayad ang parking ng Kuruma o yung tinatawag na sasakyan. Pero kapag dalawa yung sasakyan, katulad namin po ni Mama Aya, dalawa po yung sasakyan namin, yung isang sasakyan po libre, yung isang sasakyan naman ay magbabayad kami ng 3,000 yen monthly. So, yun nga po. Sabi naman ni Leo Flores, J. Pinoy, sa mga ganyang bahay, magkano naman ang renta sa peso dito sa Pinas, ang bawat unit? Ayan, itong 44,200 yen po ay, kung i-compute natin in peso, ay umabot din po ng 18,000 pesos. Medyo mahal po, no? Pero kung iisipin mo dito ka titira sa Japan, napakamura po talaga ng 18,000 pesos na renta sa gantong 2 LDK. Kaya, swerte na po talaga kami dito sa bahay na to. Ayun, sa last question naman, ito, tinanong niya to, kaya lang nabura ko yung question niya. Ang tanong niya kasi, magkano raw yung total na nabayad natin o nagastos natin dito sa paglilipat natin ng bahay. Ayan, papakita ko po sa inyo yung computation. Ito po. So, di bali, ang mga additional na binayaran namin, kumbaga parang atamak yun kung tinatawag, parang down payment. Ayan. Umaabot siya ng 115,280 kasi nagbayad kami ng pagpapalit ng bagong doorknob, tapos nagbigay pa sila ng fire extinguishing equipment para kapag nagkasunog ay gagamitin namin yun. Tapos meron ding fire insurance, tapos yung bayad pa dun sa monthly na additional 3,000 yen para sa sasakyan, ka-parking ng sasakyan. So yun, umabot total ng 115,280 yen. Kairi! Genki? Tanashi? なんで？ 保育園で。そうだよ。だってさ、みんな遊んでくれた。本当？青月がさ、これ触った。